Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Maui. And today, hindi muna tayo masyado on motivation, pero story time, kwentuhan tayo. So, I've been asking a lot of people, maganda kaya i-discuss ang pagiging isang bipolar? Because ako kasi, bipolar 1 ako. So, meaning, may mga symptoms ako, may mga triggers ako na na-experience. Tapos, nagkakasakit ako, inaatake rin ako. So, ang nangyari before, 4 times na akong inatake. And that is because ang tigas ng ulo ko, hindi ako umiinom ng gamot. Ayan. So, una sa lahat, kailangan talaga kapag bipolar ka, uminom ka ng gamot. Sundin mo yung sinasabi ng doktor, uminom ka ng gamot. Yun talaga. And make it regular. Like, pag sinabing everyday, gawin mong everyday. At huwag kang mag-stop until na, ay, yung iba kasi, like for me, ang maintenance ko na talaga yun. So, lifetime na yun. So, mga triggers ko, actually, alam nyo, honestly, hindi ko talaga gustong i-discuss totally yung mga nangyayari sa akin because I feel sad and at the same time naisip ko na gusto ko na lang talaga good vibes na lang talaga. Pero syempre, gusto ko rin i-share sa inyo yung mga nararamdaman ko para at least aware kayo na ito pala ang bipolar. So, yung bipolar 1, ang nangyayari kasi sa akin, more of hyper, pero nade-depress din ako. So, alternate yan. Pag nag-hyper ka, the following day, made-depress ka. Tapos, the following day, pag di ka pa uminom ng gamot, ma-hyper ka na naman, tapos made-depress ka na naman. At ito pa, nagkaroon na ako ng anxiety attack. Meaning yung parang naiiyak ako ng walang dahilan. Sabi ko, bakit ako iyak ng iyak? Tapos parang, hindi ko naman alam kung bakit ako umiiyak. Tapos, wala namang rason kung bakit ako umiiyak. Tapos parang bigla na lang may nagtitrigger na parang may naisip ako, tapos biglang iiyak na ako. Ganun. Tapos nagkaroon din ako ng fear. Parang bumalik yung fear of heights ko. At sobrang grabe yung fear of heights ko na parang nalulula ako, na parang di ako makahinga. Sabi dahil daw ng doctor ko, dahil daw overweight ako or something. Pero inisip ko, hindi ko alam parang inaatake ako talaga na anxiety kapag lalo na pag tumatawid ako ng footbridge. Ayun, parang medyo weird, pero yun talaga yung nararamdaman ko, yung totoong nararamdaman ko. And pinapractice ko lang naman, kung akit kami ng footbridge, pinapractice ko rin na, parang lakasan yung loob ko. Yun ang ginagawa ko. Tapos, yun ang pang mga iba. Hyper, yung pagiging hyper ko, talagang grabe talagang ang dami kong nakikita, ang dami kong na-imagine, nag-hallucinations ako. Ang dami kong nakikita mga shadows na mga nag-create ako ng mga kung ano-anong mga klaseng bagay sa paligid ko. At kapag nade-depress naman ako, sobrang grabe yung iyak ko. Na yun nga, hindi ko nga alam kung bakit ako umiiyak, 'di ba? So, naisip ko lang talaga to share this with you is because gusto kong kayo ma-inspire na kahit na meron kayong nararamdaman na ganito, meron kayong bipolar, o meron kayong mga ibang sakit, hindi kayo dapat tumigil na gawin yung mga bagay na makakapagpasaya sa inyo. Lalo na kailangan ingatan nyo yung sarili. Lagi sinasabi ng husband ko sa akin, you need to take care of yourself. Unahin mo yung sarili mo. Kasi kung hindi mo alagaan yung sarili mo, paano ka makakapag-alaga ng iba? So, syempre may anak ako, may asawa ako. So, kailangan maging strong ako sa loob ko, yan. And also, maganda na meron kang therapy, you talk to someone, ganun. Huwag kang mag-isa, please. Huwag kang magkulong sa kwarto mo at mag-isa ka lang kasi baka ma-prone ka to suicide because ako naman, wala akong suicidal, mga nangyayari sa akin na nagsusuicide ako. Yung thinking na parang you want to commit suicide, ganun. So, very maselan to actually, pero ikukwento ko lang rin sa inyo, wala naman akong ganun. Thank God, wala akong ganun. And gusto ko lang sana sabihin sa inyo na get someone to talk to. Ikwento nyo lahat ng mga nararamdaman nyo. Huwag kayong maglabas kayo ng sama ng loob nyo, lahat ng mga masasayang nangyayari sa inyo. Hindi lang yung puro bad yung magagandang bagay rin na nangyayari sa inyo. Get someone to talk to. Ako mahilig ako mag-chat sa Facebook Messenger, yan.
mahilig akong kulitin yung mga friends ko, kwento ko yung mga nangyari sa akin, nagtatanong ako, kwento-kwento lang, di ba? Yung para masaya ka lang, kahit na virtual, at least meron kang kausap. And then get something, a hobby or something na you wanna do, like are you good in singing, are you good in writing, or something na parang nagagawa mo, may skills ka na pwedeng gawin, na pwede mong gawing pastime, di ba, para at least may ginagawa ka, yung parang punong-puno yung isip mo ng mga gagawin, tapos nakalimutan mo na ay may sakit pala ako, ay hindi ko na naiisip yung mga ganun, di ba? So yun yung ano ko talaga sa sarili ko, na parang hindi ko na naiisip na parang ay may sakit pala ako, parang normal na lang sa akin na ganun, basta for as long as umiinom ako ng gamot, may kausap ako at meron akong hobby or hobbies na ginagawa, kasi ako marami akong mga gustong gawin. At and speaking of maraming gustong gawin, isa yun sa mga bagay pa rin na trigger ha, yung parang, pero ngayon yung sa akin yung parang kalmado lang, hindi yung parang talaga ang dami mong gustong gawin, yung parang ratratan talaga na parang ang dami mong gustong gawin na ano. Yung sa akin kasi parang kalmadang, parang kinakalma kasi ako ng gamot. Ayan, at syempre ang pinaka last na kong sasabihin sa inyo, dahil medyo humaba na itong video, is have faith in the Lord. Kasi alam nyo, si Lord lang talaga makakatulong sa inyo. At I may not remember any memory verse right now na to tell you. Pero para sa akin, kasi kung meron kayong kumbaga faith kay Lord, kung naniniwala kayo na may Lord tayo na who is your Savior, Lord and Savior, yun na makaka-save sa inyo. Walang ibang makaka-save sa inyo kundi si Lord lang. At meron tayong mga ginagawa, pero ang pinaka the best talaga is to have God in the center of your life. So, thank you so much for listening. I hope you learned a lot. Medyo mabilis ako magsalita, but sobrang na-excite lang ako talaga to tell you all these things. But I hope you learned something new, you relearn something, and sana i-assess nyo rin yung sarili nyo. And if sa tingin nyo meron kayong mga nararamdaman na ganitong mga triggers, please visit your nearest doctor, or yan. So, huwag kayong mag-atubili na magpa-check yan sa psychiatrist or ano. Huwag mong ikahiya yung nararamdaman nyo, and just live life to the fullest. So thank you so much. Bye.